pag-uusapan natin naman yung mga complete slab at kung paano ang tamang connection ng mga structure. So kung makikita nyo, lapit na matapos yung building, sa 3rd floor na tayo. So tingnan natin yung ating mga connection sa taas, kung paano ang connection ng mga 16mm at 10mm tie wrap. So tingnan natin kung paano ang connection nila. Cut po tayo. So ngayon tayo sa pinaka last floor, 3rd floor. Kung makikita mo, almost done yung mga beam natin. So sa tip na tayo. So puntahan natin yung mga importante. Dito tayo sa mga cross beam. Kung makikita mo, napakatasan natin guys. Tapos na yung kalahati. So ngayon, ito naman ang kalahati. So titingnan natin yung tamang connection ng mga tie beam dito sa 3rd floor. So ito na yung pinaka last floor natin. So 16mm ginamit ko dito. At 10mm yung tie wrap. Connection po tayo ng beam, tie beam. So ito yung mga connection ng tie beam natin. Kung makikita nyo, may bumaluktot dito na may curve din na dito. Kasi magdudugtong na dito. Ito na yung pinaka end ng isang connection ng tie beam natin na 16mm. Ba siya naka-bend yung isa. So naka-bend siya para maglapat yung connection ng dalawa. Tapat na siya dito. Saka mas matibay siya kapag naka-bend. Kung bakit kamo? Kasi kung may concrete na to at mabubunot siya, hindi siya agad mabubunot. Nakalakbo ito kasi haharang po yung bend niya dun sa yung pang-lock din para hindi siya agad-agad mabuo. Kung makita yung mga connection ay napaka detalyado, lalo na dito sa mga alambre. So yung mga alambre nito, 4 yung nakatali siya, 4 na piraso. Kung makita 4 na piraso. Sa mga normal na na 16mm to 10mm is dalawa lang siya. Pag 16mm to 16mm, apatin nyo yung tali ng alambre para mas matibay siya. So, ganyan guys. Yun ang tamang connection ng mga tie beam natin. Yan, papasok dito sa ating letter T. Ito yung ating poste. Yan yung poste natin. Ito papunta doon sa ground floor natin, pero nasa 3rd floor na po tayo. So, dito sa tamang connection naman ng mga ng tie beam, ng pa-cross. Makikita nyo. Pa-cross na tie beam. So papakita ko kung paano ang tamang connection sa mga cross beam. Kung papunta to sa kabila, at ito yung papunta rin sa akin. Ito yung papunta dun sa kanan. Diretso yan. Connection din dun. Mga tamang connection sa mga tie beam. 16mm 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 dito sa kabila. So ito yung ating 16mm. 8 na 16mm din yan. Pumunta to sa pababa dun sa pinaka ground floor. Ang ating lock, may ring siya dito, may ring siya dyan, pumunta dun, at meron ding ring dito sa baba. Ito yung continuation ng ring. So lalagyan natin din ng ring dito din sa taas. Ito yung ring din, end ring niya dun sa pinaka ground floor nya, tapos bago yung mga connection dyan. So be sure nakatali ito. Ito yung ating pang lock na isang ring na ganito. Magpapagawa ka, papatong mo dito sa pinaka cross nya. Kung makikita mo kanya, pinaka cross nya. Ito kasi magsisilbing lock ng tie beam sa pinakataas bago ka mag-concrete ng isang poste. Ito yung isang concrete ng poste. So nakatali lahat siya. Natali rin to. At ang mga connection niya, 4 na tali yan kung makikita niya. 4 yan. Basta mga tie beam 16mm to 16mm. Ito kasi yung mahalaga. Ito tulad ng mga tie wrap, dalawa-dalawa lang. Dito sa mga normal na tie beam. Pero dito sa mga cross section, be sure na naka-tie beam. Pag nag-inspection kayo, huwag kayo masyado magtitiwala sa mga leader nyo sa construction, be sure na umakyat rin kayo dito sa taas. Yan yung ground floor. Umakyat kayo dito sa taas para silipin nyo mga connection ng mga tie beam nyo. Kasi ito yung pinaka-importante. Pag maluwag ito, pero wala ganong tali ang tie beam nyo, kakalas po ito pag malakas po lindol. Kakalas po ito. Bibitak po ang mga tie beam nyo. Ano importante? Or may tendency kung nasa dulo po ito, may tendency pong malaglag yung beam nyo. So yun ang problema niya. So ito ang pinaka-importante sa mga beam, yung mga connection ng mga tie beam to poste. Ito poste to. Nakalock na siya. Pag ganyan yung mga style ng mga beam nyo,
be sure na yung mga tie wrap nyo, ito ang pang-lock nyo, nakatali lahat yan, lahat ng mga connection nakatali. Hanggang dyan doon sa loob. Nakatali yan guys. So pag kinakalawang, pahiran nyo lang ito ng rust converter. Matatanggal na to bago kayo maglagay ng concrete. Pag natapos na yung pagtatali, lalagyan nyo naman ng ganito yung hulma. So pag nahulmahan, din nalalagyan yung concrete. So sukatin yan kung gaano kataba. So ito pinalitan namin yung yung poste. Walang yan. So titingnan naman natin yung pinakadulo. Yung ating connection, kung makikita nyo guys, diretso yung ating beam pumunta dito. Pero hindi siya diretso dito sa ating column poste. Bakit kamo? Nakatabing yung kasi itong column nito is sa mother ko. Nakikonnect lang ako kaya hindi siya diretso yung ating column. Tamang connection nito. So ang tamang connection nito is eskwala to, naka-eskwala. Punta din siya dito sa may poste natin. So bakit ito nakadaples? Kasi na-eskwala siya. Kasi kung tabingi ito, kinonekta natin dito, papunta doon sa kabilang poste doon, is tabingi siya. Nagpader kayo dito sa ilalim, sa baba, is tabingi rin. So kailangan na-eskwala siya. O bakit naman nakatabingi yung ating pader? So dapat na-eskwala para sa baba, yung pader o hollow blocks nilalagay natin. Naka-ready na. So ang tamang connection nito, maglagay kayo ng beam dito sa may poste. Papunta dito sa kabilang beam. Papunta doon. Papunta dyan. So kung naka-connection yan, paliter L siya. Yan ang connection niya. Pag ganyan, tapos pag ganun, mas matibay siya. So double beam na siya dito. So dyan, papunta dyan, saka isa papunta dito. Yan ang tamang connection. Nakatali at meron siyang lock. Ito yung pinaka-lock niya sa taas. Nakalak yan. So hindi pa siya nakatali. Papatali ko bukas. So ito, bago magbuhos ay papatali ko to. So ito mga tamang connection, nakatali siya at nakahook yan guys. Sakaling nakahook yan. Sakaling mag-shake siya, nakakawit siya. Tingnan niyo po yung aking connection ng mga connection natin sa mga beam connection. Nakabaluktot siya. Nakabaluktot, nakatali yan. Papunta yan sa dulo. Lahat po yan nakabaluktot.